Buhay ko na ito, nagpagod ako ng madaling araw magkakatay. Hindi ko alam kung paanong paghiwa. Nakikita ko kagagaan na, ba't ang bilis nila? Ba't ako hindi ko magaya? Kasi pala hindi doon ang linya ko. Ano po? Subalit, ngayon ipahimay mo sa akin ang linya ni Kristo, mahihimay ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po kunching anong linya ni Kristo? Yung mga linya ng salita niya. Sapagkat yun ang hinimay-himay ko. Hindi yung hinihimay ko, yung karne. Sapagkat yung karne pala uuurin eh. Para yung utak ko, kung hinimay ko'y masamang isip, may uod na utak ko, kumukure-kure, kaya sasakit ang ulo ko. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Pero sandali lang naman po yun eh. Konting buwan lang. 2 buwan lang yata ako nagkatay, hindi pa nakasadyad. Kasi po hindi ko kaya sa palengke. Kaya ako, hindi po ako magchichismis, huwag kayo maghintay. Basta ang alam ko, ayaw ko roon. Ganyan lamang po ang buhay. Pag hindi mo alam ang kasalanan, napapatawad ka pala ng Ama. Sapagkat hindi mo alam, kaya nagawa mo yun eh. Subalit kung yung kasalanan ay alam mo, sinasadya mo ng sinasadya, may hangganan ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Aba, sabi ko po sa Ama, kawawa naman po kaming nagpapakatotoo, Ama. Pag hindi mo hinangganan ang mga mali, kung parehas lang po ang kakamti namin nang nagpapakahirap at hindi naghihirap, abay wala na pong maglilingkod sa iyo, Ama, patawarin mo po ako. Patawad po. Maganda na po yung totoo. Sapagkat di ko man sambitin ang labi ko, nababasa mo isip ko. Kaya magpapakatotoo po ako sa tanong ko, patawarin niyo po ako. Ano ang tugon? Patutunayan ko Constancia. Patutunayan ko Constancia David Arceo Sanchez. Kahaba po. Kahaba ng aking pangalan. Tinaglay lahat. Constancia David Arceo Sanchez. Ay, Diyos ko, talagang kilala mo ako, Ama. Pati apelyido ng ama ko, ng asawa ko, tinaglay ko na. Kaya po kilala mo ako. Kaya, Ama, patawad po sa sutil kong pagtatanong dahil ako rin nahihirapan kung minsan. Hindi po sa paglilingkod, sa tao ako nahihirapan. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Opo, minsan man hindi ako nagreklamo. Hindi ako nagreklamo minsan man, kahit patuwa rin ako ng Ama. Bumangon ka at may pasyente, sasabihin ko lang, katutulog ko lang. Pero hindi ko sinabi, ba't hindi po gisingin? Katutulog ko lang. Pero sa tao po, nagrereklamo ako. Kasi po, siyempre, halimbawa, yung kausap ko, dinadaya ako, nilalansi ako. Siyempre po, pinadadama naman ng Ama yun sa akin. Hindi po naman niya maniwala at di siya paniwalaan, di niya ako paniwala ang nararamdaman ko yun. Ba't ako makikipag-usap pa? Huwag na po. Hindi po ba? Sayang lamang, di po ba? Sayang lang po. Kayo po ba gusto niyo niloloko kayo ng kapwa niyo? Nakikipagkwentuhan pa kayo? Aba, kahit hindi po ako nag-aral, ako po'y tonto sa pananaw ng tao, mangmang. Pero hindi po siguro ako idiot man. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Idiot woman, hindi po ako ganon. Sapagkat ako'y isinilang sa panibagong sinilang at pagkasilang, kaya yung kamangmangan ko, sinidla ng konti, kakarampot na talino. Kaya po, kung manloloko yung tao, pabayaan ko lang siya. Kung niloloko ako, patatawarin ko siya. Kung ako ay nilalansi, tatanggapin ko pa rin siya. Kung ako ay naayawan, ayaw ko rin sa kanya. Hindi po totoo yun. Gusto ko pa rin siya. Kaya lamang po, siguro po may pagbabago. Ano po? Lahat po naman nababago kung yung bulaklak bumubuka eh. Di po ba? Kung yung mais nagkakabusal eh. Hindi po ba? Nagkakaroon ng, anong tawag doon? Butil? Di po ba? At kung
Ang damong makahiya, nahihiya eh. Ako pa kaya namang may kahihiyan? Di po ba? Yung damong makahiya, puro tinik. Pag natangti mo, sabi mo lang doon sa dulo ng kanyang dahon. Aba, pinag-aralan ko po yan eh. Sabi ko sa ama, nung hindi pa po ganito ang dambana, may tindahan pa po ako noon, naglilinis pa po ako dyan sa umaga. Sa umaga, pagbukas ko ng tindahan, nakapaglilingkod ako, nakapaglilinis pa ako, nakapagbababoy pa, marami akong ginagawa. Ang tanong ko nga, paano ko nakaya yon? Kumisan po ay nakadatal. Ibinunot ko yung damong muta. Ay, ang gaan niyang bunutin, tangay lahat pati ugat. Sinusubukan kong bunutin yung makahiya. Aba, tumuklip ang mga dahon, hindi ko nabunot. Naku, kung pipilitin ko, matitinik ako. Sabi ko, Panginoon, bakit po ba? Bakit po itong damong makahiya na ito, puro tinik? Yan anak, ang taong kunwari mahiyain, marami naman ekang kasalanan. Ganun pala yun? Bakit po? Tingnan mo eka anak, ang dahon niya. Pag kinanti mo eka ay tutuklit, hiyang-hiya. Pero saan ka? Lahat naman ang sanga niya ay may tinik. Yan ang taong kunwari nahihiya akong magmura. Pero pagtalikod, nahihiya ako ekang masabi nilang ako'y chismosa. Pero pagtalikod, chismosa ako. Nahihiya eka ako magsabing, huy, pakita yung lalakero ako, babaero ako. Pero saan ka naman? Hindi nahiya sa akin, anak. Ayan ang pawang katotohanan. Sulong eka, anak. Tigpasin mo eka yan. At hindi yan eka pagdakay mamamatay sapagkat may ugat pang malalim yan. Iyan naman eka, anak, ay hambing sa isang tumubo sa katauhan ng tao. Mayroon ekang tulad ng muta, madaling bunutin, madaling tanggalin ang karamdaman. Subalit yung kanser na malalim, laganap na eka yan, anak. Kaya ano man ang galawin dyan, may pupuslit, manganganak, kung saan huminto, doon ang kanser niya. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Hindi po nag-aral si Apo Kunching. Subalit malaya po kayong mag-research. Paki-research niyo po yun, ano po, mahal na kapatid na direktora ng St. Mary's, nag-resign na po siya. Dahil kay Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, Panginoon, paano naman po itong water lily? Yan ang katotohanan, anak. Yung water lily malambot, may nagagawa dyan, pwedeng tsinelas yan, pwedeng sombrero, pwede ekang bag, maraming pwedeng gawin dyan. Yan ang ibig sabihin na walang kwenta at kabuluhan nasa sapa, nasa ilog lang pananaw ng tao'y damo wala. Damong walang kwenta. Subalit, yung taong matalino eka anak, maraming nagagawa dyan sa pamamagitan niyang water lily na yan. Ano po, Ama, ang ibig niyong sabihin? Yan ang tao. Ang tinitingnan niya sa kapwa niya ay kung mayaman, matalino siya. Subalit kung minsan, alam mo anak, kung sino yung sa pananaw ng tao ay walang kabuluhan, siyang binibigyan kong kabuluhan. Buhay po ba ang Diyos? Paano naman po ito, Ama? Meron pong, yung po bang damong tikay. Tikay. Nako, subukan mo eka anak, hablutin mo yan. May kabila ang talim yan. Kapag hinablot mo eka yan, makakarit ka, masusugatan ka. Kaya kailangan eka anak, may pambunot ka dyan. Ano naman po ang ibig sabihin yan? Yan ang taong kabila ang isip niya'y masama. Huwag mo siyang kakantihin. Sigurado gaganti sa'yo ng palihim. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Subalit, yun ang alam niya. Tulad din eka anak, ng water lily, makabuluhan. Ng tikay, may kabuluhan. Nagagawa rin eka yan sombrero, ng bag, patutuyuin lang yan. Subalit anak ko,
Yan ang pawang katotohanan. Kung ang tao may masama na kinanti at ayaw niya, kabilaan, isip niya masama, at sinaktan niya ang hindi tama, ako naman anak, ang gaganti para sa taong walang laban. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya magnilay po kayo? Pabaya po ba ang Diyos? Siya po ba ay nagtatangi? Siya po ba ay walang kwentang dulugan? Siya po ba ay mahirap hingan? Hindi po. Ang bait po ng Ama. Pantay ang laban. Mahal niya lahat ang anak niya. Lalo't higit ang mga kumikilala sa Kanya. Naapuhap ang kalooban niya at ang Kanyang kagustuhan. Mararamdamang tuwirang siya'y buhay na buhay. Magandang umaga po, mga mahal ko. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, muli, mga minamahal ko, bago kayo mag-alay, maghandog ng sarili, anuman ang gusto nyong ialay sa Ama, kung ang kamay mo, pwedeng gamitin sa kapwa mo, ialay mo. Kung ang bibig mo, pwedeng ialay sa kapwa mo, ialay mo. Kung ang paa mo, pwedeng ialay sa kapwa mo, ialay mo. Anong ibig ituran? Ang kamay, maari mong akayin ng kapwa mo. Ang paa, maari mong dalhin sa mabuti ang kapwa mo. Ang bibig, maari mong ulatan ang kabutihan ng kapwa mo. Subalit tandaan mo, anak ko, ang wag mo lamang gagawin, ang iligaw ang kapwa mo. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat malaki ang pananagutan ng isang anak ng Ama na nang dahil sa Kanya, nailigaw niya ang kapwa niya tao sa mabuti at nawalay sa Ama. Tandaan po ninyo, ang pagbahabahagi ay sa tao, subalit ang kabutihat kabanalan ay kay Kristo. Magandang umaga po at sumainyo ang kapayapaan. Kaya po, ngayon, oras na ito, naririto kayo. Di nyo nakikita ang Kristo, kundi rebulto. Subalit, madarama kayo at kilalang kilala kayo ng Ama. Kaya kung ang puso nyo ay hinahain nyo sa Kanya, tigib ng galak ang kahulilip ng lumbay. Magandang umaga po at sumayin nyo muli ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, gusto mo bang magbigay ng sarili mo para mapayapa ka? Magpakatotoo ka. Gusto mo bang makilala totoo ang Kristo sa iyo? Bakit nga ba yung bingi mula pagkasilang? Bakit nawala ang pagkabingi? Bakit nga ba ang bulag mula pagkasilang? Napagaling ang bulag na mata niya. Bakit nga ba ang pingkaw, paralitiko, ang may ketong, ang dinurugo, etc. may patay pa na binuhay? Bakit nga ba mga mahal ko? Ibig sabihin, iba ang Diyos at iba ang Diyos ngayon. Kailan may di nababago ang Diyos mula sa simula, Alpha at Omega, magpakailanman sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal ko, ang tapat na kumikilala, patutunayan ng Ama mula sa simula. Ako ay ako na nga. Yan ang maliwanag niyang tinuturan. Ako ay ako, Alpha at Omega, mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa. Kung alam mo yung salitang ganito, mahal ko, pakilala ka sa Ama sa mabubuting gawa, hindi sa masama. Halina po kayo.